ang sinabi ni Jinky Ruistro na siya raw po ang hawak ng Article 2. Prosecution team would ever ask about the progress of the preparation. Pero hindi sila kasama sa meeting. Yeah? I think anyone from the Congress can speak in behalf of the prosecution team kasi especially alam naman nila yung nangyayari dito sa atin. Ayan. Kumbaga si Congressman Ruistro po ang hawak po ng Article 2 ng Article 2 po ng impeachment. At bago po natin talakayin yung Article 2 at yung falsification ng dokumento ni Sara, eto muna po tayo sa isang Kalye Survey! Meron kasing 612 million na confidential fund. Ang mga tumanggap daw nun, may mga pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango, tapos meron pang bago yung Jay Camote. Ikaw ba naniniwala ka doon? Hindi ako naniniwala sa ganun po. Ikaw, sir? Hindi po kasi imposible naman pong ganun yung pangalan sa kanila ng magulang nila. Oo, ano? Ikaw, Oo nga, no? Tama rin yung bata, no? Posible ba naman yung pangalan sa'yo, Mary Grace Piatos, may apelido ka Piatos, tas apelido mo Mengo? Di ba? Tas ngayon, apelido mo, di ba? Apelido mo Dodonggang. Pwede ba naman yun? sir? Hindi rin. Hindi rin. Ikaw, sir? Hindi po. Kailangan na bang ituloy ang impeachment trial? Oo po, kailangan na po yan, sir. Ikaw, sir? Kailangan na bang matuloy ang impeachment trial? Oo po, kailangan na po para matapos na din po itong kaguluhan na to. Sir, meron kasing 612 Oh, di ba? Kailangan na po ituloy ayon sa mga kabataan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga ginagawa po namin survey na to, yung mga ginagawa po natin survey na to is para makatulong po sa ating mga iba't ibang kababayan na maliwanagan ang isipan na mulat na po ang buong sambayan ng Pilipino sa ginawa ni Sara Duterte. Siya na lang ang hindi mulat. Di ba? Siya na lang po ang hindi mulat, sa totoo lang. Sa totoo lang po, si Sara na lang po ang hindi mulat sa mga pangyayaring ito. Si Sara na lang po ang hindi mulat. Okay? Ito po, tignan natin yung Article 2. Do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines. She may not like my answer. She may not like how I answer. But I am answering. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Imagine myself cutting his head. Nang manumpa si Vice President Sara Duterte noong July 1, 2022, nangako siya sa bayan na pangangalagaan at ipaglalaban ng konstitusyon at ipapatupad ang mga itinakdang batas nito. Ngunit sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan, paulit-ulit na nilabag ni VP Sara ang kanyang sinumpaan. Kung kaya't Alam mo hindi ko talaga maiwasang banggitin na ito lang ang Vice President na makapalang mukha eh. Sorry talaga mga DDS Ito lang po talaga Vice President, ang nuknukan ng kapalang mukha. Ang akala niya yung buong Pilipinas umiikot sa mga Duterte. Ang kapal. Kapal ng mukha. siya ay na-impeach sa ilalim ng mga sumusunod na batayan: culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Ang mga paglabag na ito ay patunay lamang na siya ay hindi angkop manungkulan sa gobyerno at nararapat na maalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Ano nga ba ang nilalaman ng Article 1 ng Verified Complaint for Impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Nakasaad sa Article 1 na si VP Sara ay nagkasala ng betrayal of public trust, nakagawa ng paglabag sa konstitusyon at high crimes dahil sa pagkontak sa isang hitman para patayin ang ating Pangulo, ang First Lady at ang Speaker ng House of Representatives na inamin niya sa kanyang live press con noong madaling araw ng November 23, 2024. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa pinapabalik ko lang sa inyo para fresh yung memory natin. Baka kasi yung iba, akala ng iba na sa atin, lusot na. Pinapaalala ko lang sa inyo, mabilis tayong makalimot sa mga iba't ibang pangyayaring naganap kasi. Pinapaalala ko lang kayo, nire-refresh ko yung memory nyo na meron tayo talagang tililing na vice presidente. security ko.
Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Kita nyo yan, yan ang reaksyon niya nang nakulong si Sulaika. Pero yung nakulong yung tatay niya, okay lang, wala na talagang okay lang talaga. Wala na rin ako magawa sa tatay ko. Tawa-tawa pa, landian, lumalandi pa, ang landi-landi, kala mo, hindi pang sinigang yung panga. Disturbing. Diba? Akala mo yung panga, hindi pang sigang. Maas na akala mo. Tapos pag tinanong mo, pag tinanong mo, di ba Sister Grace, pag tinanong mo nasa yung pera, iibayin yung usapan. No joke, papatayin ko sila, no joke. Ang nasabing press con ni VP Sara ay ginanap sa loob ng detention room ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na nakadetain sa House of Representatives matapos itong ma-cite in contempt ng Committee on Good Government and Public Accountability. Ito na si finger licking good. Ilang araw na naglagi si VP Sara sa House Complex, bagamat ilang ulit siyang pinakiusapan na umuwi na lamang para na rin sa kanyang seguridad. Inulit Kita mo yun binabasahan pa siya, sinarado yung bintana. Kita mo yan yung vice presidente nyo, bastos na demonyo. Disturbing. niya at kinumpirma uli ang banta sa isang media interview makalipas ang ilang araw. I already asked a person to take revenge against 3 individuals. May naunang pahayag din si VP Sara na nagsasabing nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita mo, pero mo, yan ba yung susuportahan nyo, demonyo? Dati, alam mo, yung politiko na kaya nga nagbabarong pa yan para malinis tignan. Baligtad na ngayon. Putik, talagang kriminal na, sinusuportahan, pusang amang mga to. Diba? Kinukwento sa akin yan ni Daddy Armin dati na yung mga politiko nagbabarong pa yan, kailangan makinis at makintab yung mga sapatos. Nakaslacks pa yan pag nangangampanya. Dahil nga para kagalang-galang Nasa word din na yan. Kagalang-galang, katangi-tanging Pangulo ng Pilipinas, Bongbong Marcos. Ganun yan Kagalang-galang Vice Presidente ng Pilipinas, Sara Dimuñita. Ngayon putik, lantad ng papatay ng tao, sinuporta ng mga bobo. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Isang matinding international embarrassment ang dulot sa bansa ng ibalita ng mga international news organizations ang ginawang pagmumura at pag-amin ni VP Sara ng planong pagpapapatay sa Pangulo sa kanyang live press con. Ninyong lahat. Kita mo, putang ina ninyong lahat. Disturbing. Ibang klase. Ito. House lawmakers flag fabricated acknowledgement receipts submitted to state auditors by Vice President Sara Duterte's office in its use of confidential funds. Congressmen cite issues such as identical ink, incorrect dates, and alleged non-existent names. One writer representative, Rog Gutierrez, says around Si Rog, yung pogi. 158 ARs amounting to 23.8 million pesos had incorrect dates. Kita mo 100, ito lang po pakapaunawa ko sa inyo. 158 acknowledgement receipt na nagkakahalaga po ng 158 ARs amounting to 23 tumataginting na 23 million. Acknowledgement receipt na pineki ni Sara na tumataginting na 23 million. Paano mo nasabing peke nyolo? Pare-parehas yung date, pare-parehas yung pirma, iba-ibang pangalan. Iba-ibang pangalan, pare-parehas ang signature. May problema ba, nyolo? Kung acknowledgement receipt, wala pong problema. Kung acknowledgement receipt, wala pong problema dyan. Dahil confidential fund po. Ang problema natin,
Wala na nga pong totoong pangalan, meron magkaparehas na pangalan, iba naman ang pirma. Meron naman po iba ang pirma, ibang kaiba ang pirma, iisa ang pangalan. Oh, kita mo? Yun ang problema natin eh. 23 million po na tumataginting. Isa kang empleyado, pusang ama ka. Kikitain mo ba yan sa isang taon yan 23 million? Meron, tama, J. Martis. Meron pang same handwriting. 2023 yung pinare-reimburse. Ang nilagay, 2024. Advance ang utak. Oh, ikaw na simpleng mamamayan. Putik, may pwesto ka sa palengke. Hindi ka nagbayad ng tax. Isang buwan lang. Anong gagawin sa'yo? Ipapasara ka na kagad ng munisipyo. Oh, isang kumpanya, hindi updated ang tax. Napurgat nila ng 3 buwan. Nakalimutan nila magulog ng 3 buwan. Pupunta ngayon na ang BIR doon. I-issuean sila ng motion na. Motion of closure. Ganon sila kalupit sa atin. Ganon sila kalupit sa ordinaryong mamamayan na kahit saglit ka lang nakalimot ng pagbabayad ng tax, tumataginting na parusa ang ibibigay sa'yo. Samantalang ito, putik ang kapal ng muka. Kita nyo naman po, acknowledgement receipt na lang. Acknowledgement receipt na pwede mo na nang sulatan eh. Ipinrint mo na nga sa kokomban. Biro nyo po ipinrint na lang po sa kokomban. Dinuktor na lahat ng pangalan. Kundi ba naman bobita, hindi pa inayos ang pagdoktor. Parehas pangalan, iba ang pirma. Iba ang pirma. Ibang magkaibang pangalan, parehas ang pirma. Advance ang date. Pinare-invest ng 2023, 2024 daw yung date. Ikaw ang gumawa niyan sa BIR. Ikaw ang gumawa niyan sa BIR. Ha? Doktorin mo. Anong kakaso sa'yo? Tapos ka, falsification ka. Pwede ka pang mawalan ng pwesto. Pwede ka pang in-notice of closure. Ganong kalupit sa ordinaryong mamamayan. Tapos ikaw, ayaw mo ma-impeach ang peste ng taong bayan na si Sara Duterte. Oh. Tama si LB. Peki, walang sabi ni Bato, walang puncher hole. Tanga-tangang bato. 3.8 million pesos had incorrect dates. The documents were supposed to reflect December 2022, but were mistakenly dated December 2023. Oh, kita mo? 2022, mistakenly dated 2023. 2022 pinapa-reimburse. Aba, advance. Ginawan 2023. Sinong tanga? An audit representative Gloria Camora says the OVP explained this as typographical errors, but she asks how could 158 people commit the same mistake? Pero mo 158 people daw ang nagkamali. 158 people ang nagkamali. Lupit, di ba? So, if ever may mali, wala rin kayong tig-check. Anong ginagawa niyo sa OBP? Naglalaplapan lang kayo lahat? Ha? So, pag may kumukuha ang confidential agency, kaya pirma ka lang dyan, hindi nyo chine-check. Hindi yung katulad na, sir, papirma po to, date, pangalan, tapos amount, pirma.
Hindi nyo man lang chine-check. Ang ginagawa nyo doon, naglalaplapan lang kayo lahat. Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Diba? Biro mo ganyan trabaho, hindi ba kayo unliable sa mga na to? Tapos sasabihin nyo 158 mistake. Pagkakamali. So, invalido kayong empleyado ng gobyerno. Invalido kayo. Kaya nararapat lang umalis kayo dyan kasama ng amo nyo. Meantime, Antipolo Representative Romeo Acop also flags the OVP's use of identical ink and handwriting in 302 ARs, which had unreadable names and 5 repeated names. Vice President Duterte has yet to comment on the matter. Kita mo? Hindi naman siya nagko-comment dyan eh. Hindi siya magko-comment dyan, pero pagdating sa mga nagko-comment siya kay Sulaika. Impacta eh. Diba? Impacta eh. Akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit na yon mukha kayong tanga at gago? The fake news yan, tinawag sa kongreso, nagtago sa lungga, matapang lang. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa